Pinangangambang tataas na rin ang presyo ng mga bilihin sa mga supermarket dahil sa napakamahal na petrolyo. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Baños. Mayan, paano agapan ng gobyerno ng posibleng pagmahal ng mga bilihin? Jiggy, batid nga raw ng Department of Trade and Industry na posible talagang magkaroon ng pagtaas sa ilan sa mga bilihin sa supermarkets. Gayunman, nakamonitor daw talaga, closely monitoring itong DTI para masiguro na walang mananamantala at walang mang-aabuso dyan sa pagtaas ng presyo na yan. Pero isa sa rekomendasyon ng DTI, kung pwede raw sana, suspindihin muna yung paniningil ng toll sa mga expressway ng mga dumadaan ng mga cargo vehicles, yung mga truck na nagde-deliver ng mga basic commodities para hindi na nga sana madagdagan pa yung presyo na ipapasa doon sa mga nagde-deliver ng basic commodities sa mga pamilihan. Narito ang bahagi ng pahayag ni DTI Secretary Cristina Roque. On the supply and logistics, we acknowledge that the prices actually will increase not because of the product itself but because of the cost of logistics. So magmi-meet din po kami this week with the 30 logistics companies where we work closely with them to make sure that kahit may calamities or may crisis, they keep their prices. At Mayan, kumusta ang supply ng mga pangunahing bilihin sa ngayon? Jiggy, mahalaga yan. Talagang tiniyak ng DTI sa pagdinig ng Senado na may sapat na supply tayo ng mga basic commodities, mga prime commodities na good for the next 2 months pa. Pero particular daw silang makikipag-usap pa rin sa mga manufacturers at retailers para masiguro nga na hindi tayo magkakaroon ng pagkukulang sa supply. Narito muli ang bahagi ng pahayag ni DTI Secretary Roque. They've informed us that the supply, they have 2-month supply. So when we talk about the supply that they have, kasi yung mga nakakanned po, most of those were bought, before pa. And yung iba na nasa warehouse lang po nila. Yung iba naman nasa warehouse na po ng mga supermarkets and groceries. At yung mga grupo ng mga supermarket, ay sila ba'y magtataas na rin ng presyo? Oo, sa panayam nga sa presidente nito nga Philippine Amalgamated Supermarkets Association, ang sinasabi dyan ay dapat, Jiki walang pagtaas muna ng presyo sa mga bilihin, puwera na lang yung mga fresh produce na may bahagyang pagtaas kasi araw-araw nangyayari yung delivery niyan. Kaya ang pahayag nga ng grupo at ang payo nito ay huwag pong mag-hoard at huwag ding mag-panic buying yung ating mga kababayan. Kasi po pag nag-panic buying at nag-hoard ng mga produkto o ng mga basic commodities, tataas naman masyado yung demand at baka magkulang yung supply. At alam naman natin yung mangyayari dyan, law of supply and demand yan, Jiggy. Pag hindi balansyado, lalong tataas yung presyo ng mga bilihin. Narito ang bahagi ng pahayag ni Steven Cua, ang presidente ng grupo. Kasi once we do that, kukulangin ang stocks natin sa mga shelves ng tindahan. Yung mga may kaya lang ang makikinabang dyan. So, just buy lang what we need. Let's not overdo things. No? We need, walang pasaway. Kailangan natin ngayon ng discipline and cooperation of everybody para medyo we can get through this obstacle, this challenge. Jiggy, ganyan din ang paalala ng ilang mga senador sa publiko, kalma lang, wag pong mag-hoard, wag pong magpa-panic buying dahil lalo ngang madidistort yung ating sitwasyon. Kalma sa gitna ng paniniguro ng ating gobyerno na ginagawa naman ng paraan at ginagawa ang lahat ng makakaya para masigurong may sapat na supply nga yung ating pagkain at mga pangunahing bilihin. Ganyan din ang pananaw ni Senator Win Gatchalian. Arito ang bahagi ng pahayag ng nasabing senador. I don't see na meron tayong problema sa supply. Wala tayong problema sa supply. Ang problema natin presyo. Yung panic buying nila hindi sa mawalan kung hindi makabili ng mas murang items. I think yun yung nangyayari ngayon. Jiggy, yan muna ang latest. Balik sa'yo. Yan ang ulat ni Mayan Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.